Pinagbabaril ng nagpakilalang miyembro ng Task Force Kalikasan ang nakaalitan nitong balot vendor sa Ibahay, Aklan. Nakailag ang balot vendor pero isang babae na nakatayo malapit sa target ang tinamaan ng bala. Nangyari yan ilang oras pagkatapos ng programa ng opening of Christmas lights sa plaza ng Ibahay, Aklan. Kasi kagabi mayroong programa dito sa Ibahay, yung opening of lights, tapos mayroong mga program. Ayon kay Police Lieutenant Tracy Bulanon, Deputy Chief of Police ng Ibahay, nangyari ang insidente pasado alas 12 ng madaling araw. Hinablot raw ng suspect ang crackers na binibenta ng balot vendor at nang singilin ang suspect, nagwika raw ito na kung pwede ay albor na lamang nito ang crackers. Maraming tao, pagdating dito ng mga alas 12:30, mayroon itong nakainom na tao na nag-approach sa balot vendor. O hindi lang basta approach, kundi kinuha niya yung cracker. Doon na nagbibinta ng balot, mayroong cracker at saka mani. Yung cracker, yung hinablot niya. Natural na sinita siya ng balot vendor na, "Sir, yung bayad." Hindi pwede i-arbor to, sabi ng ng suspect. Bali siya ngayon ng suspect dito. Hindi ba pwede i-arbor? Hindi sir, 20 pesos lang yan, sabi ng balot vendor. Kumuha naman ng 100 pesos yung suspect. Saka binigay sa balot vendor, sinuklian naman siya ng 80 pesos. Sinabihan na lang ng suspect na kunan ko na lang yan ng isang balot. Kumuha naman ng balot yung balot vendor, saka binigay sa suspect. Yung nahawakan na yung balot, binato na doon sa balot vendor. Bakit mainit ito? Sabi niya, binato na doon sa balot vendor. So, yun nangyari, nagka-konfrontasyon sila, nagkainitan. At walang sabi-sabi, mayroon palang binunot na na baril yung suspect, sabay kasa at pinaputok doon sa balot vendor. So, eventually, nakailag yung balot vendor at yung tinamaan, yung sa likod banda, yung biktima ngayon na babae. Bali yung biktima ito, 33 years old, taga Barangay Naili, Ibahay, Aklan. Itong suspect na ito, 42 years old ito, lalaki, taga Laguinbanwa, Ibahay, Aklan. So, inagaw ng nagipagbuno yung balot vendor doon sa suspect. May tumulong sa kanya na kakilala niya at saka natural, dalawa sila, hindi na nakapurma yung suspect. Naagaw nila yung baril. And mayroong mga parating na mga duty doon na pulis, doon nakahinuli yung suspect. At saka nakonpiska din yung baril. Itong baril na ito, caliber 9mm. May isang magasin na may bala na 5. Tapos yung isa naka-chamber load at naka-recover din ng police natin yung isang empty shell, yung pinaputok ng suspect. Sir. Ano po ang background nitong suspect, sir? Bakit may ganyan siyang klase? Nang tanungin namin si Police Lieutenant Bulanon sa background ng suspect at kung bakit may dala itong baril sa loob ng plaza. Hindi raw nila makumpirma pero madalas raw itong nakikita sa opisina ng MDRRMO at sa Task Force Kalikasan. Itong suspect nito ayon sa investigasyon na dito lang yan, hindi malaman niya kung anong status ng trabaho niya kasi minsan sa kalikasan sa sumasama, kuminsan dito sa MDRRMO. Nang makausap namin ang suspect, sinabi nito na empleyado siya ng munisipyo at naka-assign sa Task Force Kalikasan. Iya man ako sa munisipyo ga trabaho ba. Ano yung mga trabaho sa munisipyo, no? Task Force Kalikasan ako. May previous na kaso din ito, pagbaril din. Doon din mismo sa kanila sa Barangay Laguinbanwa, Ibahay, Aklan, pero hindi pa namin alam kung ano ng status ng kaso niya. Pero wala siyang exact designation, sir, sa MDR o sa kalikasan, sir? Yun nga sirang ko namin sa ngayon, hindi pa namin alam kung ano talaga yung trabaho niya dito sa Ito ba yung Bantay Kalikasan Task Force?
Sir, pero connected to sir sa dito sa municipal. Hindi sa yung Kalikasan kasi may provincial na may municipal. So, ibig sabihin, ano siya, hindi natin ma-determine na kung siya ay empleyado ng LGU po. Yes sir, hindi ko naman ma-determine kung anong status nito. So, saan na ngayon, sir, ang suspect po? Sa ngayon, dito na sa custody ng Ibahay Police Station yung suspect. Andiyan na ngayon sa lock-up cell. Nakainom kasi ito kagabi. Wala namang sinasabi hanggang sa ngayon, pwede na yan makausap. Hindi naman kami nagtanong pa sa kanya kasi rights naman niya kung ayaw niya magsalita. Kumusta ang status ngayon siya ng victim, sir? Yung victim na yun, bali siya yung natamaan, instead yung sa balot bindor, bali tinamaan yung sa gilid ng tiyan niya. Kung yun, true and true. Lumagos yung bala doon sa kabilang gilid ng kanya, gilid ng tiyan niya. At dinala siya doon sa Ibahay District Hospital, then naging transport doon sa hospital doon sa Kalibo. Kukunan sana namin ng statement regarding sa ipapile na kaso kung ano. Kaso hindi siya makapagsalita kasi pag magsalita siya yung may lumalabas na dugo sa masakit daw sa tiyan niya. Kung halimbawa, sir, ano yung posibleng kaso na ipapile sa suspect? So dahil dalawa dito yung victim, bali yung balot vendor, pwede natin siyang kasuhan ng either attempted murder o kaya attempted homicide, depende sa appreciation ng prosecutor. At doon naman sa tinamaan na biktima na babae, pwede siya doon sa prostrated murder or attempted murder, depende rin sa appreciation ng prosecutor. Pag kung ano mang mangyari, halimbawa kung hindi man natin hiling na ano, pwede na maakyat sa murder. At saka itong baril, kasi na-recover sa kanya, na-confisca, pwede natin siyang kasuhan ng violation of Republic Act 10591. Oo, kasi sa public kasi, sir. Yes, sir. At may license. May license. Wala siyang pakita na concept na license. Gaano kalapit, sir, yung victim doon mula doon sa vendor? Malapit lang, sir, more or less mga 3 meters yung sa victim. So, parang, ano tawag ito? Yung doon sa pagtapon, sir, ng balot, ano ba yan? Yung sinadya talaga, or pag ganun lang, or talagang binato sa Binato mukha? talaga sa mukha ng ng balot bindor. Binato ng suspect, mainit daw. Sabi naman ng balot bindor, sir, natural balot yan, mainit. Masarap kainin yan kasi makasarap naman talaga kainin pag mainit pa yung balot. So, ibig sabihin pala, sir, nagalit siya dahil pag-abot na pasok siguro. Probably ganyan siguro, sir. Pero yung sa ganyan kasi parang hindi na, parang kwan na lang yan. Kasi yung nagalit siya doon na ayaw siyang paarburin yung sa cracker. Kasi sinisingil siya ng 20 pesos. At accordingly, ngayon natin nalaman na palagi pala itong ginagawa ng suspect. Kasi karamihan dito ng mga vendor, kilala niya, hinihingan na lang niya na walang bayad. Na timing na itong balot vendor na to hindi siya kilala. Natural, siningil siya ng yun sa cracker. So, ibig sabihin, siga-siga siya dito pala sa Ibahay, sir? Parang ganun, sir. Yan nga ang sabi na kung na-report agad yung ganitong klaseng pangyayari, at least na puntahan sana namin at nahanap yung suspect na ito. At doon namin makumpiska pa natin kung meron talaga siyang armas na dala. May CCTV dun sa lugar siya na makasupport din as evidence dun sa kaso natin eh. Meron, sir, kasi may mga naka-install na mga CCTV cameras diyan sa public plaza. Na-review na, sir, yung mga CCTV. Sa ngayon wala pa kami pero pag check natin siya, sigurado meron yan. Yung exact location doon mismo sa plaza, sir? Or Yes, sir, doon outside? sa kasi may yun sa may Gabino Sports Complex. Diyan lang sa labasan, sir. Sa may gilid. Malapit sa simbahan. Sa panayam sa suspect, inihayag nito na bumili raw siya ng chicharon sa tindero ng balot. Pagkakuha raw nito ay nagkataon naman na tinawag siya ng kanyang kakilala. Doon raw inakala ng tindero na hindi siya magbabayad at pinagsalitaan na raw siya ng hindi maganda. Hindi na buo ko chicharon. Tapos nang paano ako, may nagtawag ka akong tawo. Apit na hindi ako magbayad. Anat ako
buyat na ko istorya nga wa na ako na ilahi ba. Nagkaroon daw sila ng mainitang pagtatalo dahil hindi raw nito nagustuhan ang mga sinabi sa kanya ng tindero. Hindi ba akong bayad? Ay, napana ba ko ba yung nagtawag kaong tao? Magbalik na ako na ipatra na nga pag-approach ba ako. Inamin nito na nakainom siya kung kaya't hindi nito nakontrol ang galit at agad binunutan ng baril at pinaputukan ng tindero. Ngunit nakailag raw ito at tinamaan naman ang isang babae na noon ay nakatayo lamang malapit sa pwesto na nagbibenta ng balot. So haturon nagkano kami diskusyon yun. Mamulat ka lang yun eh. Ano yung pala? Ako man ang pinaka-inom ako. May dalag mata ko yan. May dala ka mga bitbit ka lagi nga baril ka tong time na to, sir? Okay. Hindi. Kanya ba rin nga sa imo matalang? Ako. Agad naman na isinugod sa isang pribadong ospital ang babaeng tinamaan ng bala ng baril. Samantala patuloy na nakakulong ngayon ang suspect sa Ibahay Police Station at nakatakdang sampahan ng kaso.